Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, 6 na ospital na tumanggi umano na magbigay ng emergency care sa mga pasyente sa gitna ng COVID-19 pandemic, pinagpapaliwanag ng DOH. Tinatayang 150 Pilipino, bahagi ng Solidarity Trial ng World Health Organization para makahanap ng lunas sa COVID-19. Goodwill na kamit ng Pilipinas sa pagtulong sa mga dayuhan ayon yan kay Foreign Affairs Secretary Locsin. Mahigit 100 sweeper flights para sa mga dayuhan na naipit sa lockdown sa bansa na isagawa na. Contact tracing naman pwedeng gawin sa mga misa ayon kay Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio. 3 bata sa bayan ho ng Basud pinatay ng kanilang sariling ina. 19 anyos hinuli sa Tugigaraw dahil sa alok na 200 million pesos na pabuya para sa makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Meralco naman tiniyak sa ERC ang rebate para sa customers na sobra ang ibinayad sa kanilang electricity bills. At female cadet mula sa Zamboanga City, top 1 sa PNPA Mandayog Class of 2020. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balita. Hatid po ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Huwebes mga kabrigada, May 21, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At ako naman si Brigada Lay Baguio. Brigada Balita. Mga kabrigada, pinaimbestigahan na po ng Department of Health ang pagtanggi umano ng 6 na ospital sa mga pasyente na nangangailangan ng emergency care sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sinabi po ni Health Secretary Francisco Duque na inisyu na ang show cause orders para sa mga sumusunod na ospital. Ang Northern Caloocan Doctors Hospital, Commonwealth Hospital and Medical Center, FEU Nicanor Reyes Medical Foundation, Bermudez Polymedic Hospital, Skyline Hospital and Medical Center, at ang Grace General Hospital. Ayon kay Duque, pagpapaliwanagin ng 6 na ospital kaugnay sa nasabing reklamo. Ipinunto po ng kalihim na tumugon ng 3 sa mga nabanggit na ospital, habang iba naman ay maaring maharap sa mga kasong kriminal at administratibo. Mula sa Health Facilities Oversight Board kung mabibigo ang mga ito na sumagot sa reklamo. Inaasahan naman na magko-convene ngayong araw ang Oversight Board upang alamin kung nararapat bang sampahan ng kasong kriminal o administratibo ang mga naturang pasilidad. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, tinatayang 150 mga Pinoy, bahagi po ng Solidarity Trial ng World Health Organization para makahanap ng lunas sa COVID-19. Si Brigada Ramaco Sari sa balita. Brigada Ramaca, Brigada mo! Brigada Live Report. Tinatayang nasa 150 Pilipinong pasyente ang inaasahang makikibahagi sa Solidarity Trial ng World Health Organization na naglalayon na makahanap ng lunas laban sa nakamamatay na COVID-19. Ayon kay Dr. Marisa Alejandria, kinatawan ng Pilipinas sa International Clinical Trials na magpapatuloy ang recruitment at ang trial sa iba't ibang mga ospital sa Pilipinas. Ipinunto ni Alejandria na nasa ika-4 na linggo pa lang ng recruitment at kailangan nila ng 500 volunteer sa trial. Matatandaan na sinabi ng Department of Health ay inaprubahan ng Single Joint Research Ethics Board ang partisipasyon ng Pilipinas sa Solidarity Trial ng WHO. Yan ang report hatid ng Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ng sakit. Ito si Brigada Ramaco sa ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, goodwill na kami tumano ng Pilipinas sa pagtulong sa mga dayuhan ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin.
Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nakapagsagawa ng Pilipinas ng 103 sweeper flights para sa mga foreign nationals na naipit sa ipinatupad na lockdown sa bansa. Naniniwala si Locsin na nakaipon ng tremendous amount of goodwill ang Pilipinas sa dami ng mga dayuhan na natulungan ng bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Locsin, marami sa mga foreign ministers ang tumawag sa kanya upang pasalamatan ng Pilipinas sa ipinakita nitong pangangalaga at concern sa kanilang mamamayan. Sinabi niya sa kanya ng mga foreign ministers na hindi nila makakalimutan ang ginawang pagtulong ng Pilipinas. Dahil dito ay umaasa ang kalihim na hindi mapag-iiwanan ng Pilipinas oras na makatuklas ng lunas sa COVID-19 ang ibang mga bansa. Hindi binanggit ni Locsin kung aling bansa ang kanyang tinutukoy, ngunit meron anya sa mga ito ang nagsabi na gagawin rin nila ang lahat upang matulungan ang Pilipinas sa gitna ng pandemic. Yan ang report, hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang Healthy Achieve sa Guard C. Ito si Brigada Jan Bayot, ang Brigada News from Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, yung contact tracing naman pwedeng gawin sa mga misa. Ayon yan kay Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report. Iginit ni Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio na maaring maisagawa ang contact tracing sa mga mass attendees. Ayon kay Pabilio, maaring bigyan ng form ang mass attendees upang maidetali na mga ito ang lagay ng kanilang kalusugan. Sinabi ni Pabilio na nagsumite na ang mga lider ng simbahang Katolika ng proposed guidelines sa Department of Health. Ito ay kahit hindi pa sinasagot ng DOH ang naunang sulat na ipinadala ng mga lider ng simbahan kaugnay sa guidelines para sa religious activities noong 2 linggo na ang nakakaraan. Ipinunto ni Pabilio na maihahalin tulad ito sa ginagawang contact tracing sa mga malls. Muli namang umapila ang obispo sa gobyerno na tugunan ang ipinanukala nitong panuntunan para sa pag-resume ng religious activities kasabay ng lifting ng enhanced community quarantine sa malaking bahagi ng Pilipinas. Iginit ni Pabilio na sakaling paintulutan ang pagdalo sa aktual na misa sa loob ng mga simbahan ay kanilang i-require ang pagsusuot ng face mask maliban sa pari at lectors sa tuwing sila ay nagsasalita sa harap ng kongregasyon. Yan ang report hatid ng Yamivit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita muna tayo mga kabrigada at isang nakakalungkotong balita sapagkat 3 bata ho sa bayan ng Basud pinatay ho ng kanilang sariling ina. Mula ho dyan sa Brigada News FM Daet, si Brigada Aleth sangkap sa balita. Brigada Aleth, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nagsasagawa ngayon ng malalimang investigasyon ang pulisya kaugnay sa nangyaring pamamaslang ng sariling ina sa kanyang 3 maliliit na anak na naganap sa barangay Pinagwarasan, Basud, Camarines Norte kahapon. Ang mga batang walang awang pinatay umano ng 28 anyos na ginang ay edad 5 taong gulang ang panganay, 1 taon at 8 buwan ang pangalawa, habang ang pinakabata sa mga ito ay edad 4 na buwang gulang lamang. Matapos gilitan sa leeg ang walang kamuwang-muwang na mga bata ay nagsaksak din sa sarili ang suspect gamit ang itak na na-recover sa crime scene. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ng doktor habang isinasailalim naman sa gamutan ang suspect. Sa panayam ng Brigada News at Daet kay Police Captain Eva Giruela, hepe ng Basud Municipal Police Station, sinabi nito na tinitingnan nila ang lahat ng anggulo sa nangyaring karumal-dumal na krimen. Batay umano sa salaysay ng asawa nito, tama ng mga bata sa mga nakalipas na araw ay nakakaramdam ang suspect ng pagkabalisa na dulot daw ng binat sa sinabi dito ng manghihilot dahil bagong panganak lamang ito. Hindi rin umano akalain ng asawa nito ang pangyayari dahil bilang padre de pamilya ay naibibigay naman ito ang pangailangan ng kanyang mag-ina kahit na siya ay isang laborer lamang. Nito rin daw mga nakalipas na araw ay hindi naman sila nag-aaway ng asawa, bagay na pinatunayan naman umano ng kanilang mga kapitbahay at ng mismong punong barangay. Titingnan din umano ng pulisya ang posibilidad na naapektuhan ng suspect ng kasalukuyang krisis sa COVID-19 ngayong nasa ilalim ng General Community Quarantine
rin ang lalawigan. Sa ngayon ay hinihintay na lang ang resulta ng post-mortem examination sa mga biktima bilang bahagi ng documentary evidence sa pagsasampa ng kaso laban sa ginang. Desidido rin anya magsampa ng kaso ang asawa ng suspect dahil sa sinapit ng kanilang mga anak. Pero ayon kay Giruela, kasali rin sa kanilang iimbestigahan ang ama ng mga biktima. Yan ang mga kaganapan mula dito sa lawigan ng Camarines Norte para sa Brigada News FM Philippines. Ito si Brigada Alet Sangkap ng 102.9 Brigada News FM Daet, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, hinuli po ng mga otoridad ang isang 19 anyos na lalaki matapos itong mag-post sa social media na magbabayad ng 200 million pesos sa kahit sino na makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Tuguegarao Police Chief Lieutenant Colonel Herel Bruno, ipinarating ng concerned citizen sa kanilang himpilan ng post ng lalaki noong May 16 na kinilala sa pangalang Fernando Dandan Jr. Inilagay ng lalaki sa Facebook post nito na maaring makolekta ang reward sa Barangay Dilain. Agad namang nahanap at nahuli ng mga operatiba si Dandan na ngayon naharap na sa kasong inciting to sedition at paglabag sa Republic Act number 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ang Meralco naman, tiniyak ko sa Energy Regulatory Commission ang rebate para ho sa mga customer na sobra ang ibinayad sa kanilang electricity bills. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita Brigada Maricar. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Tiniyak ng Meralco sa milyon-milyong customers ang rebate sakaling mapatunayan na sobra ang ibinayad ng mga ito base sa kanilang electric bills. Sinabi ni ERC Chairperson Agnes de Vanadera na tiniyak ng Meralco na i-review nila ang reklamo ng customers kaugnay sa biglaang pagtaas sa electricity bills na makikita sa panahon ng pagpapatupad ng quarantine protocol sa bansa. Bukod sa rebate, inirekomendaan niya ng komisyon sa Meralco na ikonsidera na rin ang refund. Samantala, sinabi ni de Vanadera na tiniyak ng Meralco ang pag-disregard sa computation nito sa guaranteed minimum billing demand para sa business customers na may contracted capacity na 5 kilowatts at higit pa. Ipinunto ng opisyal na hindi magkakaroon ng minimum ang isang kumpanya na hindi naman nakapagbukas ng negosyo sa panahon ng quarantine. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, Tatagal Ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, sumampa na sa mahigit 4.9 million ang bilang po ng COVID-19 infections sa buong mundo. Base ho yan sa tala ng Johns Hopkins University. Kasama po sa nasabing bilang mga kabrigada ang nasa 326,464 na death toll at mahigit po sa 1.8 million na recoveries. Nangunguna sa bilang ng kaso ang US na may mahigit 1.5 million infections, 294,312 recoveries at 93,163 na mga namatay. Pumapangalawa pa rin sa dami ho ng positive patients ang Russia na ngayon ay nasa mahigit 300,000 na ang mga kaso, kabilang na ang 85,392 na recoveries at 2,972 na deaths. Nakarating naman ang Brazil sa ikatlong pwesto matapos ang pagsipa ho ng mga kaso nito sa 271,628. 106,794 na recoveries at mga namatay na nasa 17,971. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, sa ating weather update ngayong umaga, dalawang weather systems po ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ng frontal system sa extreme northern Luzon ang maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands. Ang easterlies naman o mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ang umiiral sa Kabisayaan po at Mindanao. Dahil dito, asahan na ang maalinsangan at maaliwalas na panahon
sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang na po sa Metro Manila. Pero sinabi ng Weather Bureau na may tsansa pa rin ang biglaang pag-ulan lalo na sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala wala namang namomonitor ang Pag-asa ngayon na kahit anong sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa susunod na 1 hanggang 3 araw. Brigada Balita Nationwide. Para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Huwebes, sa palitan ng piso kontra US dollar mga kabrigada 50.65, Canadian dollar 36.44, Singaporean dollar 35.85, sa euro 55.61, Chinese yuan 7.14, Saudi Riyal 13.48 at sa Japanese yen sa 47 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinala po ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax Curamed, Panamed DriveMax Coffee at ang Yummy Fit. Available po sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po, Brigada Lay Bagyo. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the Music and News Authority.